Panginoon, nagkala ulit kami napupuli sa inyo, Panginoon, pati po namin sinasamba. Ilang pangalan, O Lord, God, we thank you, Lord, for this morning, Panginoon. God, sa lahat, O Lord, sa paggabay niyo sa amin, Panginoon, God, sa pag-iinit niyo sa amin, O Lord, sa linggo na naman na lumipas, O Lord, God, nandiyan lang yung presensya, Panginoon, nandiyan lang yung paggabay sa amin, Panginoon. We thank you, God, we thank you sa lahat po ginagawa niyo sa aming mga buhay, Panginoon. Sa umaga ito, nadirito na naman po kami, O Lord, God, nakatayo sa inyong harapan, Panginoon, sasamba, Panginoon. God, gusto namin kayong papurihan, Panginoon, sa pagpagitan ng mga awitin ko sa Panginoon, awitin pasalamat, Panginoon, at dalayan namin, O Lord, na napangunahan niyo kami, Panginoon, and God, dalayan din namin, O Lord, mabless namin, O Lord, ang iyong puso sa umaga ito, Panginoon. God, salamat sa iyong mga anak na nandito ngayon, Panginoon, isang malaking blessing, O Lord, na makita ng iyong mga anak, O Lord, na patuloy na sumasamba, Panginoon, at pupulit sa inyo, Panginoon. Tayo kayo, O Lord, na i-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon. God, kalpas din, Panginoon, na mag-focus sa umaga ito, Panginoon, mag-focus sa lahat ng gawain, O Lord, gawain na para sa inyo lamang, Panginoon. Salamat po sa inyo lahat ang purihan at pagsamba sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus.
po, Lord, sa lahat, Panginoon. Kasama ng namin, O Lord, yung biyaya, Panginoon. Sapat na sa akin, mga buhay, O Lord. Dalangin namin, O Lord, na patuloy niyo pong ingatan ng mga sa Panginoon. Patuloy kami magtiwala sa inyo, Panginoon. Sa naman, Panginoon, na pagsubok, Panginoon, naman marating sa aming mga buhay, Panginoon, karamdaman yan, Panginoon. Sa personal na buhay, Panginoon. Dapat sa mundong ito, Panginoon. Alam po namin, O Lord, na nakasama ka namin, O Lord. Alam po namin na nakakapagtagumpay namin ito, Panginoon. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Lagi namin ilagay, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Lagi kami magtiwala sa inyo, Panginoon. Bigay ng buo sa inyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon. Kaya ko ng lahat, Panginoon. Kaya gamutin ang mga karamdaman, Panginoon. Kaya ibigay, O Lord, ang pangangailangan namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lagi namin ilagay sa aming mga puso, Panginoon. Sa aming mga kaisipan, Panginoon. Salamat, O Lord. Salamat sa lahat, Panginoon. Tunay nga, O Lord, napakabuti niyo sa aming mga buhay, Panginoon. Nag-iisa kayo, Panginoon, nag-isang Diyos na buhay, tapat at dakila sa aming mga buhay. Salamat po, Lord. Salamat sa lahat. Sa pagdalain namin sa matapos na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Take some time po and show some love. Say hello, bye, good morning. Good morning. Buting araw. Good morning po sa inyong lahat. Bago tayo mag-umpisa, just few announcement. And the same announcement po na meron tayo with Ladies Fellowship. Mamaya, Ladies Bible Study. Mamaya po 6:30 dito sa church. And then, yung prayer meeting nila is to be announced sa group chat nyo daw kung saan po kayo. Hindi na kay Ate Alice ka. Ay, kay Ate Alice daw. Kina Ate Alice. Si Ate Alice. So, prayer meeting niyo po, ladies, kina Ate Alice po sa Sabado, 6 p.m. And then, men's prayer meeting kay Kuya Jonathan po tayo. Tama, kay Kuya Jonathan. Kay Kuya Jonathan po, yung mga men's 7 p.m. And then, we have Wednesday night fellowship, and then we have Sunday. So, please come dun sa lahat ng mga fellowship and ministry natin. So, let's start. And let's pray. Panginoon, salamat po for this wonderful morning na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, for the blessing of life that you've given us. May you, Panginoon, makapagbigay kami ng kapurihan, pagsamba. Panginoon, at nataas namin yung pangalan mo ngayong umaga ngayon. Panginoon, we pray, buksan mo yung bawat puso namin, Panginoon, at tumimo lahat ng mga salita mo sa buhay namin, Panginoon. At we will, Lord, continue to serve you because of your love towards us. And thank you so much, Lord. Love you, we praise you. In Jesus' name. Amen. So, our title ngayong umagang ito is His Love Compelled Us to Serve. So, pangalawang Korinto, chapter 5, verse 11 to 15 po tayo ngayon. If you have your Bible, please punta po tayo sa pangalawang Korinto, chapter 5, verse 11 to 15. So last Sunday, pinag-aralan natin about living by faith. Diba? Sabi ni Paul, we need to live by faith and not by sight. Diba? At sinabi ni Paul doon that we have na kailangan yung pananampalataya natin, hindi yung mga bagay dito sa mundong ito, but we need to live by Him, to live by faith in Jesus Christ. Diba? Na mamuhay
para sa Kanya. So here, this morning, verse 11 and hanggang 15, Paul tells us that yung pagmamahal ng ating Panginoon, siya yung nag-udyok kay Paul to serve. Sino? To serve the Lord and to serve others. Diba? So, our title ngayong umaga, yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, yun yung nag-udyok sa atin para maglingkod sa Kanya at sa bawat isa. Diba? So, basahin natin yung verse 11. Sabi niya, dahil alam namin ang pagkatakot sa Panginoon, kaya hinihikayat namin ang mga tao. Ngunit kami ay nahahayag sa Diyos at umaasa na ako'y mahahayag din sa inyong mga budhi. Sabi niya. In New King James, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are well known to God, and I also trust are well known in your conscience. Sabi ni Paul. So, ano ba yung alam natin about the terror of the Lord dito na sinasabi ni Pablo? Diba? Alam natin that apart from Jesus, tayo we are the righteous target dun sa terror of the Lord. Tayo yung target ng terror of the Lord. Apart from Jesus, kung wala ang ating Panginoon, kung di niya ginawa yung sacrifice niya, tayo yung target ng terror of the Lord, di ba? Alam din natin that in Jesus, we have been delivered doon sa terror of the Lord. Di ba? Dito, hindi sinasabi ni Pablo na namumuhay siya in terror of the Lord. Rather, nare-recognize niya yung authority ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Nire-recognize niya na ang Panginoon, yung authority ng ating Panginoon. Kung makikita natin in the first part ng 2 Corinthians chapter 5, sinabi ni Paul na naniniwala siya that one day ay kakaharapin niya ang ating Panginoon. Specifically, he believed that he would one day before, makakaharap niya ang ating Panginoon doon sa judgment seat of Christ. Yung tinatawag nating Bema seat of Christ last Sunday, di ba? Yung pinag-aralan natin, the Bema seat of Christ. Yun yung mga paghuhukom sa mga believers. Hindi po siya paghuhukom o hindi siya mga kung ano yung destination mo. Pupunta ka ba sa hell o sa langit? But no, the rewards, di ba? Yung mga ginawa mo para sa Panginoon. Ginawa mo ba yun? Ano yung motibo ng puso mo? Ginawa mo ba yun para sa Panginoon o ginawa mo yun para sa tao o para sa sarili mo? Yun yung Bema seat of Christ. Diba? And kung ano yung matitira, yun yung magiging reward mo. Diba? At yung hindi mo ginawa, yung ginawa mo, alam mo, ginawa mo sa Panginoon, pero yung motibo mo ay mali. It will burn up, sabi ni Paul. Masusunog lamang yun at magiging abo. So, yun yung iniisip ni Paul dito. That one day, I will face Jesus. I will face the judgment seat of Christ, sabi niya. So, itong paniniwalang ito, change how Paul lived. Diba? Itong paniniwala niya to, itong sinabi niyang ito, itong paniniwala ni Pablo, change how he lived. Nagbabago sa kanyang pamumuhay. Diba? Dahil alam niya na one day, he will face the judgment in Christ o judgment seat of Christ. Ano yung gustong gawin ni Pablo dito? He desired to please God sa lahat ng kanyang ginagawa. Dahil alam niya that God is the beginning and the end. The Creator na nagbigay ng standard at ng huhusga o the judge who keep us accountable dun sa standard na binigay sa atin ng ating Panginoon. At kay Pablo. At naging motivasyon ni Pablo yun para sa kanyang buhay. Kung paano siya mamuhay dito sa mundo ito. So, again,
It doesn't mean na sinasabi ni Paul dito na namubuhay siya in terror of the Lord. Di ba? Sinasabi niya dito, I recognize the authority of the Lord. So it's the same thing sa atin. Di ba? Dapat ma-recognize natin yung authority ng Panginoon. It doesn't mean that we live in terror of the Lord. O doon sa sinasabi ni Pablo dito, but recognize His authority. At yung katulad ni Pablo, mamuhay tayo. Diba? Mamuhay tayo ng katulad ni Pablo, recognizing God's authority sa buhay natin. Diba? At yun yung dapat na maging example natin, yung maging motivation natin sa buhay, how to live dito sa mundo ito. Because one day, we will face the Bema seat of Christ, the judgment seat of Jesus Christ. And sinabi niya dito, sinabi ni Paul, as he continued, we persuade men. Sabi niya, kaya hinihikayat namin ang mga tao. Diba? So, itong recognition of God's authority that led Paul para ipangaral niya yung mabuting balita. To persuade, hikayatin ang iba. Diba? So, as Paul recognized God's authority at yung pag-recognize ni Paul na yun ng authority ng Panginoon, that led him to preach the gospel. Diba? Yung nag-persuade sa kanya na mag-persuade din ng mga tao o manghikayat ng mga tao to preach the good news to the people. Dahil as Paul is ready to face the judgment seat of Jesus Christ, gusto niya rin na yung mga tao sa Corinto to be ready to face the judgment seat of Christ. Diba? Dahil gusto niya, Paul wanted to make sure that others were ready as well. Katulad niya. Diba? It's the same thing sa atin ngayon. Paul and the Lord wants us to be ready when we face the Bema seat of Christ. Diba? Kailangan natin i-recognize of God's authority. So ano yung gagawin natin? Diba? Katulad ng ginagawa ni Paul. To persuade o maghikayat ng tao. To share the gospel. In short, to share the gospel of Jesus Christ to those people who are not ready at hindi pa tinanggap ng ating Panginoon Jesus. Diba? That's what Paul is saying here. Sinasabi ni Pablo dito, I have been delivered from the terror of the Lord. And you can be delivered too. Sabi niya. So, ibig sabihin, nakaalis na ako doon sa terror ng Panginoon because naniwala ako sa ating Panginoong Jesus. What He has done on that cross. Diba? For doon sa sacrifice niya, I believe that He died and rose again. At sinasabi ni Pablo sa atin, and you can be delivered too. Diba? Pwede ka rin makaalis doon sa terror ng ating Panginoon. So sinasabi ni Pablo sa atin, so go share the gospel. Diba? Of Jesus Christ. Sinasabi ni Pablo dito, come to Jesus. Ito yung katotohanan. The terror of the Lord, yes, it was targeted on Jesus. So it will not be direct at all to those na nanampalataya sa ating Panginoon Jesus at what He has done for them. So ibig sabihin, sa lahat na nanampalataya sa ating Panginoon, to the all believers in Jesus Christ, huwag na kayong matakot dun sa terror of the Lord. Diba? Katulad ni Pablo, just recognize God's authority and share the gospel of Jesus Christ. Sinabi ni Pablo, we persuade, di ba? We persuade men. Hikayatin, in Tagalog. Sabi niya, nanghihikayat siya ng mga tao. Dapat ito rin yung maging puso natin. Everyone who present the gospel, whether dito, sa pulpit na to, or sa labas ng church na to, or anywhere else, we intend to persuade men na manghikayat, mag-share ng mabuting balita sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa pagmamahal ng ating Panginoon.
Wag lang, when we share the good news, wag lang nating sabihin ito na, oh, ito yung mabuting balita, tapos ito yung idea ko dun sa mabuting balita, ito yung nalaman ko, then hindi na natin sila, bahala ka na sa buhay mo. Di ba? We need to care for them. Katulad ni Pablo dito, na he cared for the Corinthian people, for the Christian in Corinth, that he shared the gospel at sinusigurado niya na tanggapin nila itong mabuting balita na ito. So it's the same thing sa atin. As we share the gospel, we need to take care of that people. We need, kailangan nating pangalagaan yung tao as we share the gospel. To make sure that one day na tatanggapin niya ang Panginoong Yesus sa buhay niya. Diba? We should be like Pablo o Paul, na yung passion niya, yung desire niya, that men and women will come to Jesus Christ. Dapat ganun din yung maging passion natin. Diba? Mamaya makikita natin ano yung naging nag-udyok kay Pablo para gawin ang lahat ng ito. Diba? Ito yung passion ni Paul na dapat maging passion din natin. Maging desire natin as a Christian to come to Jesus. Na to share the good news at yung mga mahal natin sa buhay, yung mga hindi pa naniniwala, will come to Jesus Christ. Believe in Jesus Christ. We must intend in our hearts at yung mga salita natin to persuade men. At sinabi ni Pablo dito, but we are well known to God. Sabi niya, di ba? So, nagtitiwala si Pablo na si Pablo ay kilala ng ating Panginoon. Sabi niya, but we are well known to God. And I also trust we are well known in your conscience. Sabi nila sa pangalawa, di ba? So, dito, Paul worked hard para hikayatin niya yung mga tao. Di ba? I-persuade men. But alam niya na hindi na niya kailangan i-persuade ang Panginoon o hikayatin ang Diyos. Dahil alam niya na, hindi niya mag-persuade o mahihikayat ang Panginoon. Dahil siya yung Diyos. Diba? Siya yung Diyos na nagligtas sa kanya at sa atin. Instead, alam niya that he was well known to God. Na he also wished that he did not need to persuade yung mga taga-Korinto o yung mga Christian sa Korinto. Gusto niya na Paul wanted na magtiwala that yung mensahe niya na mabuting balita at yung ministry na ginagawa niya in Corinth ay malaman o alam na o malaman ng mga taga-Korinto in their conscience. Diba? But ito ba yung talagang nangyayari sa Korinto? Kung titignan natin in 1 Corinthians, ano yung nangyayari sa Korinto? Diba? Hindi ito nangyari. But he desired, he prayed na malaman. Paul wanted, o nagtitiwala siya na yung mensahe niya at yung ministry niya ay malaman, diba, ng mga taga-Corinth, in their conscience, sa kanilang mga buti, sabi ni Paul. So, si Pablo dito, nakita niya yung pangangailangan to persuade yung mundo, the world of the person and work of Jesus and of his own integrity as a messenger of the good news. However, alam din niya that there was no need to persuade God. At alam nyo, Paul is frustrated that it was necessary na hikayatin niya pa rin yung mga taga-Korinto na Kristiyano. Dahil yun ang totoo. Na kahit na alam ng mga taga-Korinto na sino si Pablo, kung ano yung pinapangaral niya, but still, kailangan hikayatin ni Pablo itong mga taga-Korintong ito para maniwala in the good news.
sa salita ng Panginoon. Doon siya napuprostrate. Naiinis siya that he need to do that. Na kung tutuusin, dapat alam nila sa kanilang mga konsensya, sa kanilang mga budhi, kung ano yung pinapangaral ni Pablo. Ganun din naman sa atin. Like Paul, sometimes we are frustrated na kailangan pang i-persuade yung mga mahal natin sa buhay. Di ba? Kung si Paul, mahal niya yung mga taga-Korinto, na naiinis siya, na kailangan niya pang i-persuade, huwikayatin sila na maniwala sa salita ng Panginoon doon sa mabuting balita. Sometimes tayo din, we are frustrated that ulit-ulit sinishare natin yung mabuting balita sa mga mahal natin sa buhay. They know, but they don't want to believe. And we are frustrated, katulad ni Pablo dito. He's frustrated that he need to persuade these Corinthians, itong mga taga-Korinto na to. Diba? The same thing sa buhay natin. Sometimes, frustrated tayo. Lagi, share ko na naman ba yung salita ng Panginoon? Kailangan ko ba sila hikayatin lagi, ulit-ulit? Diba? To persuade them to believe in the Lord. Diba? But, we need to. Like Paul here. Hindi siya tumigil. Yes, he's frustrated. Nangiinis siya. Diba? Napuprostrate siya dahil he need to share the gospel ng paulit-ulit sa kanyang mahal sa buhay. But hindi siya sumuko. He continued. Diba? He continued to share kahit minsan naiinis siya. So it's the same thing sa buhay natin. Yes, we are frustrated many times, sometimes, but we need to continue. Huwag tayong mawalan ng pag-asa to share the good news to them. And in verse 12, sinabi ni Pablo, ito ay sapagkat hindi namin ipinagmamapuring muli ang aming mga sarili sa inyo. Ibinibigay namin ang pagkakataon sa inyo na kami ay inyong maipagmalaki upang masagot ninyo sila ng mga nagmamalaki ayon sa nakikita at hindi mula sa puso. For we do not commend ourselves again to you, but give you opportunity to boast on our behalf, that you may have an answer for those who boast in appearance, not in heart. Sabi ni Pablo. So, we do not commend ourselves again to you, sabi ni Pablo dito. So, again, dito, ano yung sinasabi ni Pablo? Nagmamayabang ba si Pablo dito? Was he just trying to glorify yung sarili niya before the Corinthian people o Christian? Hindi. Hindi siya nagyayabang dito. Hindi niya gino-glorify yung sarili niya dito. Though Paul, alam niyo kung saan siya nag-glorify? Saan niya, ano yung pinagyayabang niya? Paul gloried in his weakness. Doon sa mga trials niya sa buhay. Doon sa mga struggle niya sa buhay. Hindi siya nagyayabang. Hindi siya nagbabrag before the Corinthian Christian. Si Pablo, hindi niya desire ng papuri sa buhay niya. Hindi niya sinasabi na, tignan niyo itong mga bagay. Tignan niyo ako. Tignan niyo si Pablo. Na, wow, si Pablo ay isang spiritual giant. Paul doesn't want that. Ayaw ni Pablo yun. Paul, so dito, sinasabi niya na itong mga taga-Korinto o itong mga Kristiyano dito sa Korinto were not interested in glorying o hindi sila interesado na ipagmalaki si Pablo. Sa lahat ng nakikita nilang mabuti kay Pablo ay ayaw nilang ipagmalaki si Pablo. Kung natatandaan nyo, hindi nila recognize si Paul as an apostle. Diba? Sinasabi nila, siya ay nababaliw na. Sinasabi nila na hindi siya isang apostol ng ating Panginoon. At hindi nila nakikita kay Pablo yung pinagdaraanan na trials ni Pablo, hindi nila nakikita yon ng mga taga-Korinto na mabuti. Iniisip ng mga taga-Korinto yung mga pinagdaraanan na trials ni Pablo ay
Paul become less of an apostle dahil doon sa nangyayari sa buhay niya. Doon sa mga pinagdaraanan niyang mga kapagsubukan sa buhay, mga trials sa buhay, sinasabi ng mga taga-Korinto o ibang mga taga-Korinto na Paul is less of an apostle and a man of God. Not more of an apostle and not more than a man of God. Alam ni Pablo ito. But nagagalak si Pablo na bigyan sila ng opportunity to glory on behalf of Paul nonetheless. Diba? Kahit alam ni Pablo ito na hindi nila ipagmamalaki kahit katiting si Pablo. Pero sinasabi pa rin ni Pablo that I glory in my weakness. I glory in my trials. Para magkaroon sila ng opportunity to glory on our behalf. O Paul's behalf. Sinasabi ni Paul that you may have something to answer those who glory in appearance and not in heart. So, ito yung isang problema sa mga taga-Korinto na Kristiyano. Is gusto nila na purihin o pinupuri yung panlabas o yung nakikita nila outside and not the heart. Diba? So, they look down. Minamaliit nila si Pablo because his glory was not in appearance. Hindi sa panlabas. And nasa puso at panloob lamang yung glory ni Pablo. So minamaliit nila si Pablo dahil wala siyang katangi-tangi o kagandahan na makikita mo sa panlabas niya. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na Kristiyano how God worked through His struggles and trials. So Paul gave them something to answer those who thought that way. So binigyan ni Pablo ng kasagutan o yung pwedeng isagot ng mga taga-Korinto doon sa mga taong tumitingin lamang sa paglabas na kaanyuan. By telling them that God worked through His struggle and trials, hindi sa paglabas na kaanyuan lamang. Yun yung mga false teachers na sabi niya sa mga taga-Korinto, ito yung sabihin nyo sa mga false teachers na yan. That ang Panginoon ay hindi tumitingin sa panlabas, but sa panloob. So why do you glory? Are you among those who glory in appearance and not in heart? Tayo ba yung mga Kristiyano na yon na mas importante, mas pinupuri natin yung panglabas na kaanyuan kaysa doon sa kalooban ng isang tao. Doon sa puso niya. Doon sa kung ano yung nasa loob niya. Anong sabi ng ating Panginoon in 1 Samuel chapter 16 verse 7? Sabi niya, the Lord does not see as a man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Diba? Minsan kasi tayong mga tao, napakadali na ma-impress dun sa isang tao, dun sa image niya, that sometimes hindi natin nakikita o wala tayong pakialam about dun sa kanilang substance or dun sa kanilang loob, dun sa kanilang mga puso, di ba? Hindi po panglabas na anyo ang importante. Alam natin bilang isang Kristiyano, ang panglabas na kaanyuan or outside appearance is completely unimportant sa atin. Many churches focus ngayon on outward things instead doon sa puso ng mga tupa. Diba? The heart of the sheep. Mas importante sa kanila yung panlabas na kaanyuan kaysa doon sa puso ng isang believers. Ito yung mga konting mga
example, some churches may focus on, o mga nakapokus yung mga tao. Unang-una, numbers. How many members does the church have? O ilang bang membro ang church natin? Diba? Ito yung mas focus nila. Ang konti naman ng mga membro natin. Dagdagan pa natin. Dabihin pa natin. O nakakalungkot, konti lang yung congregation natin. Offering. Pangalawa is offering. Yung ibang church, minimeasure nila yung success nila by the amount of offering they receive. Napakaliit ng offering na natanggap natin ngayon. Diba? Hindi tayo binless ng Panginoon. Yung facilities nila, some churches focus doon sa napakalaki at napakagandang buildings. Diba? At yung respectability, wearing nice clothes and nice greetings. Diba? Yung mga mas mahalaga, hindi ka makakapag-church kung hindi ka nakasuot ng magandang damit. Hindi ka makakapapasok sa church niya kung hindi ka nakasuot o nakapantalon o naka-long sleeve o naka-polo. Diba? Sa atin dito, it doesn't matter. Sasabihin ko na sa inyo, it doesn't matter how you wear. But, as long as you focus on the Lord Jesus Christ, as long as your heart is good for the Lord, as long as your heart wants to hear the Word of God, as long as you want to hear Jesus Christ, you're welcome in our church. And ibang churches, mas focus sila dun sa mga likes, mga retweets, mga subscribers sa mga social media. Daw, yun yung iniisip nila na success. Diba? So, it's sad. But, nakakalungkot na ito yung focus ng mga to. But remember, is outward appearance o yung mga panglabas na kaanyuan, mga bagay, is not important. What is important is what inside of a person's heart. Diba? Ano yung nasa loob ng tao? Diba? Kahit gaano, sino pa siya, ano pa yung itsura niya, ano pa yung suot niya, huwag natin silang husgahan if their heart is for the Lord. If their heart wants to serve the Lord. Diba? It doesn't matter how they look and how they wear, o sino man, o kung gaano man yung kalaki yung building nila, yung mga tao sa churches, it doesn't matter. It's important. Yung pinaka-importante, kahit konti lang tayo, important is we love the Lord. Diba? Mahal natin. Kahit maliit lang yung building natin, important is we serve the Lord. We praise the Lord. Diba? Yun yung importante. Kahit ano man yung, hindi man tayo manamit ng naka-tuxedo, naka-barong, diba? Important is we love the Lord sa buhay natin and we serve Him. And in verse 13 to 15, sabi niya, ito ay sapagkat kung wala kami sa aming sarili, iyon ay alang-alang sa Diyos. Kung kami naman ay nasa wastong pag-iisip, iyon ay alang-alang sa inyo. Ito ay sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa amin. Dahil pinagpasyahan namin na yamang may isang namatay para sa lahat, kung gayon ang lahat ay patay, namatay siya para sa lahat, upang sila na nabubuhay, hindi na mamuhay para sa kanilang sarili. Sa halip sila ay mamuhay para sa Kanya na namatay para sa kanila at muling nabuhay. In New King James, he said, for if we are besides ourselves, it is for God. For if we are of sound of mind, it is for you. For the love of Christ compels us, because we judge thus that if one died for all, then all died, and He died for all. That those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again. Sabi ni Pablo. If we, besides ourselves, sabi ni Pablo dito, so besides yourself, describe baliw. Dito. Kapag sinabing you're beside yourself, ibig sabihin, ikaw ay nababaliw na. O irrational behavior. So the Corinthian Christian, probably, iniisip nila that si Pablo ay nababaliw. Diba? Dahil
Siya ay kontento doon sa buhay niya na kasakitan, trials, discomfort na brought by the glory to God. Di ba? Or brought glory to God. Na nababaliw ka na, Paul. Nababaliw na si Pablo dahil kontento siya doon sa buhay na mahirap. Doon sa buhay na puno ng trials, discomfort sa buhay niya. At sinasabi niya, yun ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. At ina-accuse siya being beside himself. So, but Pablo dito, sinasabi niya, I'm in good company. Jesus was also accused of being out of his mind. Diba? Kung si Pablo dito inaccuse ng siya ay nababaliw, even Jesus, inaccusean siya na siya ay nababaliw. In Mark 3:21 and John 10:20, sinabi dito kay Jesus, but when his own people heard about this, they went out to lay hold of him. For they said, he is out of his mind. So nababaliw na daw si Jesus. And then in John 10:20, and many of them said, he has a demon and is mad. Why do you listen to him? So, diba, mas, in John 10:20, mas medyo worse yung sinabi niya. But, if Paul called him mad or crazy, even Jesus called him crazy. Tinawag din, nababaliw ang ating Panginoon. So, Paul, sinasabi niya, I'm in good company. Kasama ko si Jesus na tinatawag akong baliw. So, pareho yung aking tagapagligtas, tinawag kaming baliw, sabi niya. Yung devotion ni Pablo sa ating Panginoon will view ng ibang tao as insanity. Diba? Na nababaliw na si Pablo. In fact, believers who are faithful sa ating Panginoon are often viewed bilang mga fanatics, bilang mga mad o nababaliw. Diba? Tayo, yung expect people to call us crazy. Diba? Dahil we believe in the Lord. We serve the Lord. Na minsan, pinagpapalit natin yung mga bagay sa kamunduhan to serve the Lord. Diba? And that people in the world call us crazy. O nababaliw. Katulad kay Pablo dito. Sabi ni Pablo, if we are in our right minds, kung kami ay nasa tamang kaisipan, ito ay para sa inyo. Para sa mga taga-Korinto. So, dito Paul behave reasonably and sober-mindedly toward sa mga taga-Korinto. So, sa dalawang praise na sinabi ni Pablo dito, we are reminded that what Paul did and how he acted was for God's glory and their edification. Diba? Ito nagre-remind sa atin kung ano yung ginawa ni Pablo dito, kung paano siya he acted. Ito ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon at para sa ikabubuti ng mga taga-Korinto, for their edification. So, ang ating apostol na si Pablo ay sinabi sa kanila that if indeed siya ay nababaliw, nawawala sa kanyang sarili, sa kanilang opinyon, sinabi niya, kung kayo, opinyon nyo, ako'y nababaliw. Sa ating Panginoon, hindi ako nababaliw, sabi niya. Para sa Panginoon, ito ay honor and glory para sa Diyos, sabi niya. Or, kung ako ay nasa tamang kaisipan, is para ito sa inyo. Sabi dito, in what temper soever he was, it was either for the service to God or them. So, ibig sabihin, anuman si Pablo doon, nababaliw man sa tingin ng mga taga-Korinto o nasa tamang pag-iisip siya, yung dalawang yun, either of them, sabi, it was a service para sa Panginoon at para sa kanila. Sige, sabi ni Pablo, kahit ano dyan, sabihin nyo sa akin, na isipin nyo kung ano ako dyan, wala akong pakialam. Ano yung pakialam ko is, this is what I do for the Lord. At para sa inyo.
just to share the gospel of the good news para sa inyo. Isipin nyo na kahit ano yung gusto nyong isipin. Nababaliwan ako o hindi, I just preach the word to you. Ako ay maglilingkod lamang sa Panginoon at para sa inyo. And then, ito yung nag-udyok kay Pablo na gawin lahat ito. Sabi niya, for the love of Christ compels us. Sabi niya. So Paul, yung motivation niya dito, even push on by ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. The love of Christ. That is Jesus' love towards Paul. So, si Pablo, kailangan niyang gawin lahat ito. Paul had to do what he did in his ministry because nakatanggap siya ng maraming pagmamahal from Jesus that compelled him to serve others. Yung pagmamahal na natanggap niya sa ating Panginoon, yun yung nag-udyok sa kanya para maglingkod sa iba. Because, ano yung dahilan ni Paul? Because gusto ni Pablo na maramdaman ng iba yung pagmamahal na naramdaman niya sa ating Panginoon. So yun yung nag-udyok kay Pablo to do all of this. Tawagin niyo akong baliw, tawagin niyo akong nasa tamang kaisipan, whatever, diba? Na kahit hindi niyo ako paniwalaan, but I want to share the love of God to you. Gusto kong maramdaman niyo yung pagmamahal na naramdaman ko. Ito yung nag-udyok kay Pablo to serve, to share the good news to those people. Diba? So whatever Paul did, he did because he loved Jesus Christ. Ito yung underlying motivation for his life. So, katulad ni Pablo, ang tanong sa atin, are we motivated by the love of Christ? Yung pagmamahal sa atin ng Panginoong Jesus. Ginawa natin ito yung paglilingkod sa Kanya, yung ministry na ginagawa natin ngayon dahil nakatanggap tayo ng sobrang pagmamahal galing sa ating Panginoon. At yun yung nagko-compel, yun yung nag-uudyok sa atin to serve others. Ito yung dapat maging dakilang pundasyon ng paglilingkod natin, ng ministry natin, wanting to give something to others dahil Jesus gave us everything. Kung totoong natanggap natin yung pagmamahal ng ating Panginoon sa buhay natin, kailangan, it means it touches us and make us want to serve others, katulad ni Pablo. Diba? Kahit minsan hindi siya pinapaniwalaan, sometimes they call him crazy. But ano yung nag-uudyok sa kanya na magpatuloy? Ano yung nagko-compel sa kanya to continue to serve others? Even they don't believe in him, even they call him crazy. What compels him is love. The love of Jesus Christ. So, sa ating lahat, ngayong umagang ito, what compels us? Ano yung nag-uudyok sa atin to serve others? But ano yung nagko-compel sa atin to serve the world? Diba? Paul, yung nag-uudyok sa kanya is the love of God sa kanyang buhay. I hope the same thing sa inyong buhay, sa ating buhay. The love of Christ that compels us to serve Him and others. So Paul dito compelled by the love of Christ. If someone asks, kung yung mga ibang tao tatanungin si Pablo, bakit mo ginagawa itong lahat ng ito? Bakit lahat ng kahirapan, sakit, lahat ng trials, bakit ginagawa mo to? Ito yung sinabi
sa tanong na to ni Spurgeon. Basahin natin. Sabi ni Spurgeon dito, napakaganda. Sabi niya, sabi niya, I have received the love of Christ. I have the love of Christ in my heart, in the sense that I love Jesus. I also have the love of Christ in my heart for all the people Jesus loved. I am compelled by the love of Christ. The apostles labored much, but all their labors come from the impulse of the love of Jesus Christ. Just as Jacob toiled for Rachel, solely out of love for her. So do true saints serve the Lord Jesus under the omnipotent constraint of love. Diba? Napakaganda ang sinabi ni Spurgeon dito. Na kung tatanungin mo si Paul, why are you doing it all? Why all the pain and all the trials? Bakit mo ginagawa? Because he felt compelled by the love of Christ. Diba? Sabi nga ni Spurgeon dito, yung pagmamahal ni Jacob toiled for Rachel solely out of love to her. Katulad ng mga saint, sabi nito, ganun din totoo dun sa mga nananampalataya. Serve the Lord Jesus, sabi niya, under the omnipotent constraint of love. Diba? So, serve the Lord dahil sa pagmamahal niya sa atin. Again, His love, yung pagmamahal ng ating Panginoon, compelled us to serve others. To serve Him first, and to serve others. Dahil kung titignan natin sa buhay natin, yung pagmamahal ng ating Panginoon, yung blessing, yung love na ibinigay niya sa buhay natin, ay napakarami. Diba? So gawin nating motivation yun. Gawin natin, yun yung mag-udyok sa atin to share the gospel. The good news to the people na hindi pa naniniwala sa ating Panginoon. Para maramdaman nila lang, maranasan din nila yung pagmamahal, yung blessing na naramdaman nyo at nating lahat if they believe in Christ Jesus. And then Paul sabi niya, if one died for all, then all died. How did Jesus die for all? Ang tanong. In the sense that yung kamatayan is able to save o iligtas all who will come sa ating Panginoon o yung lahat ng maniniwala sa Kanya, and as a demonstration ng pagmamahal ng ating Panginoon sa lahat ng tao. But not in the sense na lahat ay maliligtas dahil Jesus died. Diba? Ibig sabihin, alam niyo yung false doctrine ng universalism na sinasabi nila, Jesus died for all. So lahat ligtas. Yes, Jesus died. Sabi nga, in John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, diba? Whoever believes in Him. Yes, Jesus died sa buong mundo, sa lahat ng mga tao, but it doesn't mean that they are saved. You need to believe in the Lord and what He has done for you and me. Doon ka maliligtas. Hindi po totoo yung doctrine ng universalism. However, it's probable, itong context na to na sinasabi ni Paul na all the same, sinasabi niya dito that walang duda that, like I said, na there's a sense which Jesus died para sa buong mundo, like I said, diba? At sinabi sa 1 John 2:2 that He Himself is the propitiation of our sin, and not for ours only, but for the whole world, diba? So, yes, He died. He died sa lahat ng mga tao, but not all saved. Those who believe only. But sabi ni Pablo dito, minention niya here, all the same. Diba? Nakakalito kasi sabi niya, all the same. Dahil, at sinulat niya rin, then all died. Kung titignan mo yung verse, all the same and all died, sabi niya. It only can be said that those who join o nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo have spiritually died and then rise again with Him.
Diba? Yung mga nanampalataya sa ating Panginoon has, yun nga, namatay spiritually. Diba? And then, will be alive again with Him. Doon sa Romans 6:1, sinabi dito na we are dead to sin and alive to God. Diba? Kung gusto niyong basahin, 1-6, Romans 6:1-6. Sinabi doon na we are dead to sin and we are alive with God. Diba? So that those who live should live no longer for themselves. Sabi ni Pablo dito. But for Him na namatay at nabuhay ulit, if Jesus died for us, sa atin, it is only fitting that tayo ay mabuhay para sa Kanya. Yun yung sinasabi ni Pablo dito. Kung ang ating Panginoon ay namatay para sa atin, then dapat lamang na tayo ay mabuhay para sa Kanya. Dahil Jesus, ibinigay niya yung buhay niya, yung bagong buhay sa atin. Binigay niya yung buhay niya at binigay niya tayo ng bagong buhay. A new life. Hindi para mabuhay para sa ating mga sarili, but para mabuhay para sa Kanya. So, ang tanong sa ating lahat ay napaka-simple po lamang. Are you living for yourself? O are you living for Jesus? Namatay Siya para sa iyo at para sa akin. Para sa ating lahat. That we might die to ourselves. Ang Panginoong Diyos, He created us for the purpose para mabuhay para sa Kanya, hindi para sa ating mga sarili. It is a corruption ng nature natin that make us to want to live for ourselves at hindi para sa Panginoon. Yun yung corruption ng nature natin, na gusto nating mabuhay para sa sarili natin at hindi para sa Panginoon. Sabi in Revelation 4:11, sa King James Version, sabi niya, For thou hast created all things, and for thy pleasure they are created. They are and were created. Sabi dito. We are and were created para mabuhay unto God, hindi para sa ating mga sarili. Jesus lived completely sa ating Diyos Ama. So anong ibig sabihin dito? Tayo ay hindi na dapat nabubuhay para sa ating mga sarili, but para sa Kanya. Para paglingkuran ng ating Panginoon. Hindi naman ibig sabihin dito na hindi na ako magmamahal, hindi na ako magsiserve o maglilingkod kahit kanino man, but sa Diyos. Kanino mang tao. Instead, sinasabi dito, yung pagmamahal natin sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, yung buhay natin para sa Diyos, ay kailangan i-express in the way we serve others. Na-express natin by serving one another. Yun yung sinasabi ni Paul dito. Ito yung sinasabi dito ng salita ng Panginoon. Hindi naman sinasabi ko, ay, hindi ko na kayo paglilingkuran, ang Diyos na lang. Diba? Siya na lang yung paglilingkuran ko, wala na akong paglilingkuran kahit sino mang tao. No. Sinasabi dito, yung pagmamahal natin sa Diyos and yung buhay natin para sa Diyos, kailangan nakikita sa buhay natin na pinaglilingkuran natin yung ibang tao. Para sa Diyos. Para sa ating Panginoong Jesus. Kapag sinabi natin, we live for God, hindi ito excuse para i-neglect natin yung paglilingkod natin sa ibang tao. Diba? Ang pag sinabi natin, tayo ay nabubuhay para sa Diyos, it means showing our love for God by serving one another. Diba? Na maglingkod para sa isa. So as we finish this morning, the question na iiwan ko sa inyo, what compels us? What compels you? Ano yung mag-uudyok sa inyo
para paglingkuran ang Panginoon at ang ibang tao. I hope it's the love of God. I hope it's the love of Christ na natanggap mo sa buhay. Yung pagmamahal ng ating Panginoon Diyos, yung blessing na natanggap mo sa buhay mo, ay yung mag-udyok sa iyo, sa atin, to serve God and one another, and love one another. Again, serve the Lord because He loves us so much. Serve one another like katulad ni Pablo. Yun yung nag-compel, yun yung nag-udyok sa kanya para gawin lahat ito. Kahit dumanas man siya ng kahirapan sa buhay niya, kahit tawagin man siyang baliw, it doesn't matter to him because he experienced the love of God sa buhay niya, and gusto niya na maramdaman din ng mga tao, ng ibang tao, yung mga taga-Corinto na hindi pa naniniwala sa ating Panginoon, yung pagmamahal na naramdaman ni Pablo. It's the same thing sa buhay natin. Paramdam natin yung pagmamahal ng Panginoon sa ibang tao. At yung pagmamahal na yun, yung mag-udyok sa atin to share the good news to those people na mahal natin sa buhay at mga tao hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon Jesus. Let's pray. Panginoon, salamat, Panginoon, for your love towards us that compels us, Lord, to serve you, Panginoon. To serve you and to serve one another, Panginoon. Lord, give us strength. Bigyan mo kaming kalakasan, Panginoon, para paglingkuran namin ang bawat isa, Panginoon. At ibahagi yung salita mo, yung mabuting balita to those people who love, Panginoon, people na hindi pa nananampalataya sa iyo. Dahil katulad ni Pablo, gusto namin maramdaman nila yung pagmamahal na pinaramdam mo sa amin, Panginoon. Yung pagmamahal, yung mga blessing mo na ibinigay mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, gusto rin namin may paramdam yun sa mga taong hindi pa naniniwala sa iyo, Panginoon. So Lord, help us. Fill us with your Holy Spirit, Panginoon. And Panginoon, give us wisdom, knowledge, and understanding to share the gospel of good news to those people, Panginoon. Lord, I pray as we go in separate ways, may you guide us and protect us always. We love you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord.